Tuwing nalalapit na ang araw ng pagsalubong ng bagong taon, karaniwan na nating nababalitaan ang pagtaas ng insidente ng pagkakaroon ng pagkakalason dahil sa paputok. Ngunit tila mayroong paputok na maliit ngunit sadyang mapanganib at ito ay ang Wattles Cancer Center ng UH upang tanungin ng isang doktor na dalubhasa sa toxicology. Sa paggawa ng Watusi, 4 na kemikal ang kailangan. Ang potassium nitrate na kilala natin bilang salitre. Ang potassium chlorate naman, ito yung ginagamit para sa mga fertilizer. Ang trinitrotoluene na kilala noong World War II na kasama sa paggawa ng mga paputok. At ang pangunahing kemikal ay ang dilaw na phosphorus. Una natin tatalakayin ang phosphorus. Sa totoo lang, may dalawang klase ng phosphorus. Ang pulang phosphorus na hindi mabilis sumingaw, hindi natutunaw, at kapag nilantad sa hangin, at ito ay hindi nakagawa ng apoy. At hindi nakakalason kapag ito ay nalunok. Samantala, ang dilaw na phosphorus ang pangunahing kemikal sa paggawa ng Watusi na suktulang nakakalason at mabilis sumingaw. At kapag ito ay nailantad sa tubig o hangin, ito ay nadudulot ng pagkasunog. Alam niyo ba na 50% ang mortality rate na naitala sa mga biktima nito? Samantala, ang nakakamatay na dosis nito ay 1 mg per kilogram. Pero sa mga bata na nasa edad 2 taon pababa, ito ay 3 mg na lubhang nakakabahala na. Kung kaya't matindi ang kampanya ng DOH na ipagbawal ang Watusi dahil sa mga nakakabahalang kemikal na nakapaloob dito. At karaniwan sa mga biktima ay ang mga bata na minsan na napapagkamalang panilang candy ang Watusi dahil sa kanyang itsura. Kapag ang biktima ay nakalunok nito, siya ay naduduwal, nagtatae, pagsusuka na may kasamang dugo, at matinding pananakit ng tiyan. Para sa treatment, sinasagawa ang gastric lavage sa pasyente 1 oras. Kasama nito ang pagdapat ng potassium permanganate o 2% hydrogen peroxide na magsisilbing pangontra sa pagkalason. Pagkatapos nito, ang pagbigay ng activated charcoal, kadalasan pagbibigay rin ng mineral oil o petrolato na nagmula sa 200 to 150 ml sa unang 1 oras upang maiwasan ang pag-absorb ng katawan sa lason. Nakakabahala naman po ang maaaring mangyari sa ating biktima o sa biktima. Maaari niyo po bang ibahagi ang iba't ibang uri ng pagsusuri na gagawin sa pasyente? Susuriin ang kanyang dugi, ihi at dugo upang malaman ang tiyak na kalagayan ng pasyente. Pero paano naman po kung malubha na ang pasyente? Marami na namatay sa atake sa puso kapag ito ay hindi naagapan mula sa 1 oras sa pagkakalubok ng Watusi. Kaya dapat manatili ng 3 araw ang pasyente upang maobserbahan siya ng mga doktor para maiwasan ang pangangati sa katawan na may kasamang jaundice at maiwasan na rin ang pagtulog o internal bleeding. Paano naman po kapag nasa emergency state na ang pasyente? Kailangan na i-monitor ang kanyang puso, dugo, at pati ng pangangasiwa sa kanyang seizure at arrhythmia. Is a box filled with nothing, and that's the way I like it. My garden's a secret,